Tampok sa isang documentary ang artistang si Maui Taylor, bida sa isang Korean film, at si Lilia Kuntapay na madalas gumanap na aswang sa ating horror movies, bida sa sarili niyang pelikula. At lahat sila now showing sa mga international film festival. Kung meron man sigurong pwedeng itanghal na Hall of Famer sa kategoryang Best Actress in an Aswang Role, tsak masusungkit ito ni Lilia Kuntapay, self-proclaimed dakilang extra. Pero ang hinamak-hamak na karakter actress, kamakailan lang lumipad sa Far East Film Festival sa Udine sa Italy, kung saan ipinalabas ang isang mockumentary kung saan si Nanay Lilia ang starring. Ito ang 6 Degrees of Separation from Lilia Kuntapay. Pamilyar yung mukha niya eh. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Siya yung matandang babae na palagi multo o kaya white lady sa mga horror. Sige, pakita mo. Nung nakasakay ako sa kanilang sasakyan na magagara, at saka kasama ko yung mga matataas na tao doon. They are directors, they are producers in Italy. Sabi ko, kurutin nyo nga ako. But nobody is beside me except my director. Kurutin mo nga ako, sampalin mo nga ako. Am I dreaming? Inspirasyon ko, alaala ko sa aking mga pelikula. Hindi po ba kayo nagandahan, Direk? Parang ako na nanaginip. Because I didn't expect that I will go as far as Italy to be with my film documentary. Mayra? Okay, set up, let's go! Halika na, mag-true line tayo. True line po? Oo, mag-rehearsal tayo, anak, para hindi tayo, pagalitan ni Direk. Yung director natin. Good morning, Direk. Ang ilang eksena sa mockumentary, hango raw sa totoong karanasan ni Nanay Lilia. Sandali po na ya. Ayun. Katulad na lang nung minsang pinagbawalan siyang gumamit ng portable toilet. Ay, bawal po dyan. Pang artista lang po. Pang staff lang po ito eh. Hindi kayo pwede dito. Artista lang ito. Edi, go out. Tabi-tabi po, no. Tabi-tabi po. Pero kahit bumibida na rin ngayon si Nanay Lilia, wala pa rin daw siyang ipinagbago. Kung sabihin ko na tumaas ang TF ko, o kung sabihin ko mamimili ako ng role, o kung sabihin ko aristokrata or something, hindi. Definitely no. Hindi ako magbabago. Kung ano ang kaya ng budget mo for me, if you needed me, I will be with you. As I was saying before, I was rudely interrupted. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Ako po si Lee. Dito tayo ngayon sa Oroqueta. Dito, sinuting yung aking talambuhay. At dito sa Oroqueta sa Maynila, si Nanay Lilia ang star. Chairman, kailan ba siya dapat na-nominate? Hindi, dapat nung gumanap siyang yaya. Sa Madrasta? Hindi. Hoy, hindi ako yaya doon ah. Maid ako doon. Ay, wala kang pakialam. Nagtutungit ba tayo? Ito na lang. Sinong ako, di ba? Masarap na kasama. Kaibigan ho siya sa lahat. Walang iyakan. Proud kami na proud sa kanya. Kagawad Choning. Sigarito siya sa amin. Love you, Nat. Pinagmamalaki namin siya. Hindi nga namin sukat akalain na kung kailan, di ba? Akala ko nga laos na siya. Yung pala, sa ibang bansa siya mamamayagpag. Sa kasalukuyan, bukod sa isang indie film project, posible rin daw makasama si Nanay Lilia sa cast ng isang international film. Dream role? Wala na. Nagawa ko na yata lahat. Nandiyan nag-board na ako. Nandiyan nag-horror. Wala na. I have been waiting for this moment for all my life. Ngunit hindi lang si Nanay Lilia ang Pilipino na may pelikulang hinahangaan ngayon sa ibang bansa. Sa 65th Cannes Film Festival sa France ngayong buwan, isa sa iimbitahang rarampa sa red carpet ang sexy star na si Maui Taylor.
Kasama si Maui sa isang Korean film kung saan gumanap siyang domestic helper na nadawit sa isang krimen. Pero hindi yata naging ganun ka-successful yung auditions here in Manila. So ginawa nila, nag-research na lang sila over the internet until it was down to me and another sexy actress. So what made me win this role is the movie I had with Direk Joel Lamangan, which I'm very thankful for, yung Ang Huling Birhen sa Lupa. Bakit kailangan saktan ni Inay ang kanyang sarili? Sabi niya, yun lang daw ang paraan para patawarin siya ng Diyos. Para dyan, bibigyan kita ng kiss. Tulad ng mga pelikulang nagpasikat kay Maui, daring at sexy rin ang ginampanan niyang role. Kasi sila mismo nagsabi na, Maui, you need to do a good job. Kasi if you're not going to do justice sa role mo, sabi niya, hindi iikot tong buong story na to. Kasi sabi nila, yung buong story talaga iikot at iikot sa'yo. Eugene Domingo. Mukhang hindi nga paaawat ang ilan nating mga kababayan sa mga pelikulang tampok abroad. Again, my name is Eugene Domingo. Yes, I am very famous. Katulad ng The Road, matunog ngayon sa Amerika. Kamakailan lang, nanguna ang trailer nito sa top most watched trailer sa iTunes. Pinalo pa ang The Avengers at Men in Black. Ipinalabas na rin ito sa 30th Brussels International Fantastic Film Festival sa Belgium. Bakit ano bang kalamtakin? Yaya ng bata. Pero hindi lang mga pelikula ang bida ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Direk, ang ganda ng script mo. Buti naman sinama mo ako dito sa walang-wala. Grabe. Pati na rin, dokumentaryo. Now showing sa Tribeca Film Festival sa New York ang isang dokumentaryo tungkol sa buhay ng lead vocalist ng bandang Journey, ang kababayan nating si Arnel Pineda. Sa dokumentaryong Don't Stop Believin', Every Man's Journey, 3 taong sinundan ng kamera si Arnel. Ang life story ni Arnel. Matatanda ang unang napanood dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, taong 2008, bago pa siya lumipad pa Amerika para palitan ang orihinal na bokalista ng Journey na si Steve Perry. I think I'm ready to do it. Nito lang Miyerkules, muli kaming nagkamustahan. Kumusta ang feedback na nakukuha mo? It's getting a lot of very positive reviews and sana mag-continue yan. Kasi itong movie na to, it's not about good looks and yung mga physical aspects, but it's about inspiration, it's about hope. Never standing down with your dreams. Instead, you fight for it and then eventually mag-prevail yung yung pangarap mo. Sometimes we would go to a burial. We would sing there, makikikain kami ng biskwit, kape, just to survive. Para malaman nila na God loves them, pantayan tingin ng Diyos sa ating lahat at marami siyang nakaabang na regalo para sa atin. Ang direktor ng dokumentaryo, Pilipino rin, si Ramona Diaz, na siya ring direktor ng naunang ginawa niyang dokumentaryo tungkol kay Imelda Marcos. Ngayon, heto ka na. Yeah. Anong nagbago? Naging mas busy. Ang daming nangyari. Nagkaroon pa kami ng 2 more tours. Last year was the most grueling na show namin kasi we did at least mga 91 shows last year. Wow. So we were 91 shows, no? Yes. Parang on the road lagi. Talaga. So you live that kind of life. Yes. Nakakapasok lang ako ng hotel para maligo and then balik na ako sa bus and then go to the venue, hit the stage, after the show, hit the bus again and get to the next city. Ano yung worst case ng discrimination na naranasan mo while you were on tour? Last year, siguro, nabato ako ng isang cup ng beer
sa Berlin. Bakit? Ayaw niya akong kumanta doon sa stage kasi gusto niya si Steve Perry yung nandun. Okay lang naman. Ganun At saka talaga. nahulog ka pala sa stage, Yeah, no? sa Connecticut. Oo, Sa Hartford. Okay kumusta naman. Nakaka-recover na. Dahil sa journey, isa ng certified international celebrity si Arnel. Napapanood din natin what happens to rock stars, Yes, di ba? yes, yes. Usually nagde-decline yung buhay nila, napapariwara sila. Kumbaga walang stability yung buhay. Ito, Pero in your hyper pa sila. case, how do you stay on track? Yung mga kasama ko, ano na sila, they're pretty much settled na. Alam mo yung they've done it, they've seen it all. So, wala na sa kanila yung drug, sex, na yung talagang hardcore rock and roll life. Wala na yun. Gayunpaman, may mga bagay na hindi pa rin magbabago sa kanya, katulad ng kanyang pamilya. Marami ka ng pera. Nagkakaipon na. Talaga? At least nakakaipon, at least unti-unti nare-realize ko na I can secure my son's education and future. Yun on. Tapos doon pa sa darating na baby girl namin by July. Yan. Ang mga pinaka-importanteng bagay kay Arnel, nakatatak sa kanyang katawan. Faded to rise from the ashes of obscurity and God's trial. Tapos ano siya, meteor yan eh. And then yan, angels, demons, God is infinite. Tapos yan, soulmate, love, yin-yang. Tapos yung four elements, yung map ng Philippines. Oh, para hindi makalimutan. Yep. And to, alibata. Ano ibig sabihin ng alibata na yan? Love conquers all. Saan sa palagay mo papunta pa ang iyong journey sa buhay? I think more songs to do, more countries to conquer. Mas mahaba pa yung journey. Which I have no complaint kasi I mean minsan lang 'to mangyari. It's such a very honorable and a very big opportunity. So I grab it while I still can do it. O heto na, hindi na maiwasan. Pasensya ka na, Arnel. It's pero okay. naumpisahan mo na to yung tradisyon na to nung una ka naming in-interview. Kailangan kumanta ka daw ng journey. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street lights, people. Wow! Salamat, Arnel. You're very welcome, Salamat. ma'am. I'm very honored. Ang kanilang tinatamasang tagumpay ngayon. Oh my God! Ako po, si Lilia Kuntakal. Nagsimula lamang sa maliliit na pangarap, sinamahan ng dasal at pagpupunyagi. Susunod, mga Filipino fashion designer na ang mga obra ipapamalas sa Amerika, pati na sa buong mundo.